Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Nagimbal nga ang lahat nang isiwalat nga ni Lisa Tanas na ito ang kabalbalan ni Kuting ng Norte matapos nga itong pagtangkahan na kitilin ang kanyang buhay. Ngayon nga raw ay hindi niya na makayanan dahil inamin na rin ni Lisa Tanas na gumagamit nga sila ng pulburon. Nagawa nga raw ito ni Kuting ng Norte kay Lisa Tanas dahil nga sa selos. Dito nga natin mapapansin na talagang ang dalawang ito ay talagang lumalala na ang mag-asawa na ito at ang kanilang labanan. Ngayon nga ay nagulat ang maraming netizen dahil ayon kay Lisa Tanas, kagagawan nga raw lahat ito ni Kuting ng Norte at siya nga raw ang mastermind. Ngayon nga ay talagang nagbigay nga si Lisa Tanas ng mga pruweba at mga ebidensya nang sa ganun ay tuloy-tuloy ang investigasyon laban sa kanyang asawa na si Kuting ng Norte. Ngayon nga ay nagulantang ang kapamilya at kampo ni Kuting ng Norte kung bakit nga nagawa ito ni Lisa Tanas dahil talagang pagtatraidor nga raw ito sa kanilang kampo. Ngayon nga ay talagang naging kontrobersyal ang usapin na ito sa social media dahil nga rito ay patuloy ang investigasyon ng mga otoridad laban kay Kuting ng Norte na ikinagulat ng marami. Ngayon nga ay hindi makakawala ang mga korap na mga opisyales sa bansang Pilipinas na ito. Kaya naman ngayon ay nagbigay ng maraming suporta ang taong bayan nang sa ganoon ay matahimik at talagang mabigyan ng hustisya ang mga inosente nating kababayang mga Pinoy. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang class 49 and class 52. isang team kami ng Panay Study. Kami nagdala ng mga tao namin, ha. Kasi pagka nagkaroon ng gulo-gulo pa, magdala na kami ng tao namin, ha. Isang kumpanya yung amin, tigi-tigi sa kaming kumpanya man. Nakakaawa yung upper class, pero namayani yung kanyang na siya yung nang ibabaw bilang upper class. Wag na lang daw balato niya, pinagsasapak na rin. So nakita namin pasa-pasa nga yung tao. Okay. Papatayin sana namin yung tao nang walang ganun sa Mindanao noon Walang korte-korte, walang patayin mo pagka nakita mong tarantado, patayin mo na. Mura buhay nun Kaya hindi nakukuha yan sa sa tapang. Gaya kunyari, yung bata ko, nag-strapping si Scarface, di ba? Panoorin niyo yung mga vlog ko earlier na. Si Scarface, pinukpok ng bato dito ng civilian. Kasi babae lang yung pinagmulan, umakyat siya ng ligaw, binata yung tao. Umakyat siya, pumopormal siya doon sa Mako. Sa area namin, sa Mako, Kumbal ngayon yun. Pumopormal yung tao, gusto niyang ligawan yung babae at gusto niyang sagutin, ilonggo siya. Maganda yung babae, dalaga naman, ligaw-ligaw siya, pumormal. Hinintay siya. Hinampas ng bato, wasak ito. Pitong tahi. Kaya nga Toto Scarface na tawag ko machine gunner. Walang yan. Umuwi siya. Duguan pa. Umuwi siya. Nilabas yung machine gun niya. Hinanap niya yung mga binatilyo. Yung magbabarkada, binanat. Tapos trapping siya. Putang labas kayo. Mga walang ya kayo. Labas kayo. Dinamis niya yung mukha ko. Ginawa niya sapatos yung mukha ko. Nagkaroon ng tahi dito. Galit na galit Tapos yun yung dinesarmahan ko siya walang gustong magdisarma, walang gustong lumapit. Sino ba naman lalapit doon sa may hawak na 60 Tore, subukan mo nga lumapit sa isang tao mo na nag-i-strapping. May hawak na 16 ganyan, daming bale, 100 yung bale. Parang Rambo Then nag-strapping, putang ina nyo, sino lalapas sa akin? Mga ganun Matuloy yung dugo sa mukha niya. Paglabas ko, nakahilera lahat. Ano meron? Sir, baba ka, sabi ni First Sergeant, Natoy.
Desus. Baba ka, sir. Bakit? Sir, si Ilonggo, nag-i-strapping. Tatamaan ka. Putang yan, sabi yung gano'n. Tapos yung nakigala, sabi ni CEO, Captain Igot, baba ka, King. Tapos sabi ni Malabanhot, gano'n din. Baba ka, Bermudez, dapa kay King. Tatandi. Dahil humiga akong ganyan. Naka-shorts lang ako. Sila naka-jogging pants. Sir, malamok dito, sir. Hindi ka nga mamamatay sa trapping. Sa trapping, mamatay ka malaria o dengue. Malamok dito, sir. Pinapapak ako. Yung hita ko, maputi pa. Pucha. Sabi ko, wala bang tatayo dito? Natoy, ikaw na. Ikaw per sergeant. Ikaw punta doon sa harap. Punta mo, tapos yung total, NCO to pigilan mo. Mahirap yan, sir. Mahirap yan, sir. Nakainom, sir. Walang kilala yan, sir. Ano tayo, magdamag tayo dito, naghihintay hanggang sa maubusan niya ng bala. Hindi naman na tuloy-tuloy. Nag-ano siya, fire discipline. Pag sinabing fire discipline, hindi mo busin yung bala mo, single-single. Saka nakita yung burst of 3 lang siya ba? Pret, ganun lang. Kasi alam niya, maubos yung bala niya Buong kumpanya, naka-pin down ng putya, nakatingin lang sa kanya. Sabi ko, Lintek, ba, aabutin tayo na umaga rito, nakaganito lang tayo, anak ng putya. Binaba ko yung baril ko, binagsak yung baril ko. Cover, sabi mo gano'n, tapos punta ako, tapos pinigil ako, sabi sa akin, Iking! Sabi sa yung mga sundalo, yung mga taga 6 company na musang. Sir, wag na muna. Putang na, butin tayo maga rito. Lumapit ako doon. Mga 10 meters away, na gumagana ako, to! Sabi mo gano'n, to! Mas gumano siya. Tinutok yung masiga sa akin. Putang ina ka. Babarilin mo ako, di mo kilala. Babarilin mo ako, di mo kilala. Nakatutok sa akin Ay sir, ikaw pala yan. Ayun, lumapit ako kasi nakilala ako kahit blurry na yung vision niya Tapos nung ano na, tinanggal yung kamay, yung daliri sa trigger ba. Tapos iniwas yung baril. Yung yung 60. Alam ko ng maludok. Sir, kumando sir. Sir, magandang gabi, sir. Sabi ko, magandang gabi, gago ka, natutulog na ako, ba't puputok-putok ka? Puputok-putok ka. Natoka yun. Tapos pinapakasuhan sa akin, tapos kinabukasan, pumunta si CEO sa mayor. Anak ng tokwa yan. Nakuha ko yung machine gun. Sabi ko kay Captain Igot, Sir, akin na to, ha? Sir, akin na to, ha? 60, akin na to, savings. Recovered from a drunk soldier. Kung NPA daw yon, akin na raw. Kaso, sundalo Sabi ko, okay na sana to, sir. Ilalagay ko to, sir, sa bahay ba? Savings. Anak ng toko, ay. Tore. Pagka ganun, mga magtapang-tapangan ngayon, ganun yung paano gagawin, may armado. Yung ginawa niyo sa KOJC, walang armas yung mga tao dun Kapulpak. Nagiging katuloy kayo. Tapos sasabihin ng presidente, wala namang armas na. Wala namang armas pumunta ron Ay, naku, kaya tuloy ang PNP. Dito, pagka mag-serve kayo ng waran, isa lang ang pumasok o dalawa para may body. Dalawa lang ang pumasok sa bahay. Unarmed. May pumasok dito sa bakuran namin na armado. Wala. Gulo tayo, ha? You try to do the serving of the warrant properly, ha? Properly. Walang papasok sa bakuran namin na armado because I will kill anyone na pumasok dito na armado. Yung ginawa niyo sa KOJC is a perfect example na mapapahama kayo. Kakasuhan kayo ng mga taga rito. Pagka pumasok kayo dito na armas kayo. Tawagin niyo yung barangay, sumama kayong kapitan sa inyo para mag-serve kayo ng warrant.
Ano, di pa kriminal yung sineserva nyo ng warrant, mga gago. Anak ng tokwa kayo. Tapos pulpa kayo. Gusto nyo magkagulo, re-rest ba kang mga ranger, mga gago? Nanantokwa kayo. Gusto nyo matapos yung administrasyon dahil lang sa pag-serve ng warrant. Mga ulol. Di kayo nag-iisip. Isip kayo, isip. Yung konting-kokotin nyo, umisip kayo, ha? You serve the warrant, no? With the minimal personnel. Hindi kagaya nung sa KOJC. You serve the warrant properly. You go there unarmed. Na? Part of your job. Part of your risk. Ngayon, kung sinabi mo, ikaw mismo magsaserve ng warrant, ikaw mismo pumunta dito unarmed. No, hindi nakapulpa kami, dala kang tropa. 6,000. Subukan nyo gawin yon. Magkagera tayo. Gago. Iniiwasan yung gera, iniiwasan yung gulo, sisimulan yung gulo. Kayo yung cause ng gulo eh. Kayo yung cause ng downfall nitong administration. Mga ulol. Mga gago kayo, mga wala kayo sa lugar, wala kayo sa hulog. You are the one destabilizing the government. Yung mga pronouncement ninyo. Nakakaya kayo, PNP. Pag umikot ang gulong, you deserve a lot of training, retraining. Ay, nako. You are working for a person, not for the Filipino people. Yung properly, kuhanin niyo yung barangay captain. Tapos doon, escorted kayo ng barangay captain. Ano sa tingin nyo? Mapapatayin ko yung kapitan? Tingin nyo, lalabanan ko sila? You do it properly. Hindi yung mga forma-forma ninyong para lang mabidyoan kayo, mga gago. Okay. Iniiwasan ko kasi ang mga ranger, no? Very close kami, mga ranger. Nasabi na nga lumaban, yung mga kasama ko, wag kayo lumaban. Let's do this properly, no? Meron tayong korte. Kahit yung DOJ kakampi nila, meron pa tayong Supreme Court. Kasi matagal yan, abutin niya ng 10 taon. Litis-litis, postpone. Kung gusto ko, kung gano'n, pwede. Kung hindi, magtago ako. Bis, ayaw ko naman magtago. Harapin ko siya. No, harapin ko siya. So, yung mga nagsasabi, may nagsabi, nako-confuse ako. Baka kayo yung nako-confuse. Yung sasabihin, nako-confuse ako. Kasi I know very well where I stand, mga kababayan. I know very well, FGF, where I stand. No? Pwede nga ako mag-resign na Supremo eh. Kung gusto ninyo eh. Para hindi kayo madamay eh. Ako mismo lang ang haharap sa kanila. Kung ganon. Ay, walang hindi ko hinihingi na kayo lahat dumamay sa akin at isakripisyon yung buhay nyo. Hindi. Wala akong sinasabing ganon. It is all voluntary. You want to die? You want to die? Then die. Eh, nako, hindi ganon yung... Kung before I take action, I'll give up my being supremo. Kayo na. Kayong bahala. No? Hindi ko ipapahamak yung tropa ko. Remember that. Hindi ako namatay ng tropa ever. Ayop. Butya. So, ang sinasabi ko sa iyo, Tore, na, siguro, sinimulan mo kasi yung pagsasalita kung kani-kanino eh. Interview ko eh. Tapos yung lakas ng loob mo, sasabihin mo, ako pa natatakot ha. Sasabihin nyo, ako pa yung natatakot. Ang tanggap ng mga vlogger eh. Ako yung lumuhot pa. Ay, sus, Mariosep. Pasalamat ka kay Bato nga. Sinabi, huwag ka nang patulan eh. Sinabi nga, all right sir. Ha? All right. Alam mo yung all right, di ba? Sinabi nga eh. Kaya nga ikaw, tanong mo sa akin. Sinabi niya yun, sir. Oh. Saka nakakita, 2-star ka ako, kapitan, sineser mo ako. Because you recognize my seniority. Animal. Tapos magpapasikat ka sa media, salita-salita ka ng ganon. You do it properly. If you want to serve the warrant yourself, you go here unarmed. Yun yung unarmed. Papasukin nyo? Gusto nyo gera talaga? Gusto nyo si Marcos mismo matanggal dahil sa inyo? Ganun na mangyayari. Sinasabi ko na eh. Kasi kilala ko mga ranger. Hindi papayag ang ranger na may re-respect yan. Kaya nga, hindi ko naman hiningin tulong eh. Re-respect ang ranger sa kapwa ranger.
Ngayon, kung gusto nyo talagang patulan, o sige, magkaalaman tayo. Gusto nyo ganon? Sinasabi ko na nga, yung mga pananalita ninyo, hinay-hinay. Kasi yung administrasyon nasa bingit na ng pagkatapos. Malaglag yung administrasyon. Kayong mga nagsisip-sipan dyan sa paligid, lalong matatapos ang administrasyon ni BBM at saka ni Tamba. Lalong matatapos yan dahil sa kasipsipan ninyong lahat. Lumagay kayo doon sa tama. Anak ng tokwa kayo. Anong gusto nyo? Civil war? Dahil lang sa warrant? Anak ng tokwa. Ang dapat pinagsisimula ng civil war, yung mga pagnanakaw, plunder, droga, komunista. Pero yung serving the warrant is not reason to go to civil war. Not reason na magpatayan ang mga sundalo, ang mga retired, laban sa inyo. Just because na you want to prove na, matapang matapang. Kung matapang kayo, pumunta kayo dito sa bahay ko na walang baril. Sama niyo yung kapitan para may mga witness. Ganon. You do it properly. Hindi kriminal yung pinupuntahan nyo. Hero pa nga eh. Kasi doon kayo, doon magagalit yung mga kasamahan ko. Doon magagalit. Ay, nako. Kayo ba, nung EDSA 89, nasaan kayo? Wala ka pa eh. High school ka pa lang eh. EDSA 89. I was a first lieutenant. I was a government negotiator. I was given an award for that. I coined up the word return to barracks. Bumalik ang ranger sa barracks. Nagkabit ng magasin, pinakabit ko. Pinatanggal kasi. And without my quick thinking, wala na. Walang mangyari doon sa negotiation, back down. Sabi kasi ng mga sargento, mga sergeant major doon, mga ranger, putang ina, kung ayaw ng mga official natin, kasi sabi ni General Enrile, 1 star pa lang nun, Superintendent Academy at that time, na nag-AIM siya eh, kaya nandiyan siya sa Manila. Kung sabi niya, yung mga official ninyo nag-agree na sa amin to return to barracks. Yan. Surrender, bale. Return to barracks. Sinabi ko kasi, wag niyo sasabihin na surrender. Hindi nagsusurrender ang ranger. Ito, 1989 patot. Tore, 2025 ngayon. Never nagsurrender ang ranger. Kung kinakailangan, mamatay siya, mamamatay siya. Yun, tandaan nyo, Tapos nun, sabi ng mga sarento, mga sundalo, kung ayaw ng mga opisyal natin, kami na lang magtutuloy nito. Yun na nga, hindi nga nagsusurrender eh. Sila na lang magtutuloy. Gusto nyo ba dumating tayo sa sitwasyon na mamatay ako? Bastusin nyo ako? No? Ipahiya nyo ako on camera? Gusto nyo ba mangyari yon talaga? Or you treat me as a professional? Mas kakalma ang mga musang. Hindi yung ganyan na mga banat ninyo. Maghanap kayo ng mga musang na laban sa akin. Sige. Ang dami namin eh. Mario Joseph na lang. Gusto nyo pumunta ka Mindanao. Kaya nga ako, ayoko na. Sa akin, okay lang ako ikulong nyo ko para matigil na ako. O hindi, marami. Yung iba naman ang mag-iingay. Anak ng tokwa. Yeah, you do it properly. Hindi to for the show. Hindi to for elevating your image to become chief PNP. O kung kunyari yun yung ambisyon ninyo. Nagpapabango kayo or kung meron itong internal arrangement sa mga amo ninyo. But you do not treat somebody na criminal. Because under the Constitution, I am guaranteed, presumed innocent until proven guilty. Yung arrest warrant, kung ilalabas man yun, para litisin ako. Because I am considered an enemy of the state. Now, I consider you an enemy of the Filipino people. So, magtagisan yan, mga lawyer, magtagisan yan
ng talino at saka weather yan. Kung sino nakaupo, no? Yun ang mananalo. Malas nyo pagka umikot ang administration at ongoing yung kaso. Because ako, ang paninindigan ko, I'm just doing this for the people. Kayo, what are you doing it for? For ambition? For something na kapalit? You do it properly. You go there without arms. You go here without arms. No? You serve the warrant properly. Dalawa lang ang pumasok. Kasama pa yung barangay captain at yung tanod. 4 kayo pumasok. Unarmed. Kasi pagka pumasok kayong armado dito sa bakuran ko, mamamatay kayo. Tingnan ko yung tapang ninyo. At pagka nangyari ang putukan na yan, wala. Kalaban ninyo, buong Pilipinas na ranger, mga musang. Gusto nyo mangyari yun? Gago kayo. Ang tatapang kasi ninyo nagtatapang-tapangan kayo. Dahil sa marami kayong tao. Ilang kayo? Ilang kayo? Kulang 6,000. Yung KOJC, ano yun? Grupo yun na, banal na grupo, nananahimik, binastos ninyo. Hayop yun. Kaya wag nyo nagdalin yung PNP sa kalokohan. So, okay. Okay na yun. Didemanda kayo ng asawa ko, pagka kayo, at saka be sure, nakalagay yung mga nameplate niyo, mga pangalan ninyo. Hihingin yon, kapitan, hihingin yon ng kapitan, Kasi pagka umikot ang gulong and I find myself in authority, yari kayo sa akin, You do it properly, in accordance to law, okay? According to the Constitution, You serve the warrant properly. Hindi yung pakita kayo ng brute force, power, barrel, authority, etc. Libo-libo, manggunggong. Hindi doon yung properly. Pagka lumaban, then yun yung ano. Pero habang wala pang unang putok, I have a right to defend myself in my home. Before you serve the warrant, pumasok kayo, trespassing kayo, putaragis kayo. Uupakan ko kayo. Kaya magunos dili kayo. Yung gustong mamatay na una, yun ang unang pumasok. I will lay claymore mines here. Tangina nyo, hayop kayo. Alam ninyo. Ay, nako. Ay, mga booby trap. Mag-booby trap ako. Booby trap ako. Mga homemade na booby trap. I still have time to do it. US Ranger. US Ranger, Scout Ranger. Ay, nako. Gagawin ko itong parang ala Rambo o kaya Predator. No, yung may mga nahuhulog na tusok yung ulo. Walang ibabat-bat yung mga baril-baril na. Yung unang gustong mamatay, pumasok. Nabi sa inyo, if you come here armed, you are already violating my right as a citizen. You come here unarmed, then it shows a peaceful rendering of a warrant. Peaceful. Naka-uniform kayo. Because I will respect authority. PNP. You show me the warrant. Kasama niyo yung kapitan. Kasama niyo yung tanod. And then let my wife get your names. So that meron kaming record. And then titingnan ko kung properly in order and I will come with you. You come here na panay armado, I will die with you. Tanginan nyo. And it will be a revolution. Mga iniiwasan ko kayo tong gago Hindi nyo, alamin nyo samahan ng mga ramusang. Yung mga retired ngayon, yun yung mga sinakip ko sa Makati. And I haven't asked for their help. I am not invoking, tulungan nyo ako. Hindi. Tutulong yan, voluntary. Ayop kayo. Saan ka nakakita nun Sila na nga yung bumalik sa barak, sila na yung nag-give up ng Makati siege. Pagbalik nila mga nakasaksak yung magazine, yung mga government forces na nagtanggal. You see, I was banking on the discipline of the Scout Rangers. Kilala ko yun. Kilala ko yung unit Doon ako At nung sinabi ko na walang puputok
una sa inyo. Walang puputok ng una. Naka-lock and load kayo, naka-safety. Pagka di ko kayo kilala, pagka yung unang putok galing sa inyo. Pero yung unang putok galing dapat doon sa gobyerno. Pagka yung gobyerno pumutok, upakan nyo lahat. Mag-ubusan tayo ng lahi. Ubusin nyo. Tapos nun, PRP tayo sa Makati. Balik kayo. Ako magli-lead sa inyo. Yay! Ganun yung mga tao. Yay! O. Nanto ko Walang ginawa naman si General Enrile. Sino bang pipigil dun sa mga musang na, pagkagalitan nyo? Pagkagalitan mo yung musang, 800? Wala man. Sabi ko nga sa kanya, sir, yung mga musang, parang aso yan. Tadyakan mo yung buntot kahit pinakakain mo. Tadyakan mo yung buntot, kakagating ka niyan. That's why ako yung nasunod nun eh. I know the men more. I know the brotherhood better. So, yun yung Kaya kayo, mga sipsipan blues, iwasan nyo magsipsip na you do your job properly. Yun lang yung sa akin. You come to my house unarmed. If you come here armed, you will die. Hindi pa ako kriminal, tatratuin nyo ang kriminal. Putang ina nyo. And we will all die. And it will be the end of this administration. I'm telling you. Akala kasi ninyo makuha yan sa sa bruskuhan, makuha yan sa tapang-tapangan. Hindi. Kung talagang matapang kayo, you come here unarmed. Yun ang measure ng tapang. Na? Parang yung pinigil ko yung machine gun. Nakatutok sa akin, nakaganyan, Nakatutok sa akin yung machine gun. I came there unarmed. Iniwanan ko yung baril ko. Binaril ba ako? Hindi. Lasing yun. Nag-i-strapping na yun. Guaranteed, kitang-kita. I was banking on our camaraderie. I was banking on the respect, mutual respect. If you don't understand that, sorry sa inyo. Maabot kayo ng general, tapos Okay, so kukunin yung pangalan nyo, tsaka ako lilitaw. Okay. Ano pa? Yung sa PNP, usapan yon. Usapan na naman yon. Again, PNP na naman. Yung kay Marbil, yung sa Chief of Staff, yung sa carousel, dumaan. Napag-usapan na yung kahapon pero linawin ko, Ang issue dito yung standard natin. Standard. Kasi kung si Chief PNP yung nandoon sa convoy, assuming siya yung nandoon, na sinasabi hindi daw, let us assume ikaw yung nandoon, Chief PNP. Ang standard mula tiniente, Rio, ang standard mula tiniente hanggang general, ang standard. If you do something, you own up to it. Ibig sabihin, kung ikaw yung nandoon, napakadali. Sabihin mo, ako yun nandoon. Pasensya na po, nagmamadali lang. Pero I was the one who ordered my driver to go there. Sorry na lang. Na dumaan doon. Sorry po. Kasi nagmamadali kami, meron kami nahabol na conference. With the ILG, kung siya yung nag-make statement, na hindi niya in-orderan naman na mag-violate ng traffic laws. So, lumalabas tuloy, hugas kamay yung DILG. So, ang dyan, you own up to it. Ako yon. Nagmamadali kami. I was the one who ordered my men to doon na dumaan. I take full responsibility. You own up to it. Hindi yung, wala, hindi ako yun, hindi kami. Merong high-ranking general. You tell your spokesperson to quack, and then, yun na kung ano pa. What does that tell your men? Basic sa leadership. Hindi yun na standard. Nakikita ng buong organization, nakikita ng buong Pilipinas. Anong respeto abutin ng PNP niyan? As a commander, you own up to it.
Sabihin mo ikaw yon. Kung hindi ikaw yon, ngayon, kung hindi ikaw yon, sino yung high-ranking na official na yon? You don't have to tell the name initially. Because wag mo ipapahiya yung tropa mo, yung tao mo, kahit ano ranko niyan, at the expense, no? You're trying to save your neck, your image, at the expense of your people. The right thing to do as a standard again, tropa ko yun eh. Yeah, I know it's wrong. And I will deal with it. Pasensya na po, hindi na mangyayari ulit. Kung ikaw yun nandoon, pasensya na po, hindi na mangyayari ulit. Nandun eh, nagsorry ka, nagpakumbaba ka, inako mo. Yung kung hindi ikaw yun nandoon, dumaan yung tropa ko. I'm now trying to find out kung sino yun. Pero let me tell you this, it won't happen again as I am going to bring out a directive na ganito, ganyan, blah, 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 blah. It won't happen again. Pasensya na po, madlang people. You are acting as a commander pagka ganon. Pero yung hugas kamay, wanak ng toko. Ano ba na merong, ano ba tinurong leadership sa academy? Anong tinurong leadership sa PNP? Hugas kamay kayo. Anong mangyari? Nakikita ng tao, ng tamukyo na PO1, PO2, PO3, nakikita nila yan. Nakikita ng mga tropa. Ano sasabihin nila? Puta ng chief PNP, walang bayag. Yun na yung sasabihin eh. Puta ng mga general yan. Ano sasabihin ng mga tao? Mga tarantado yung pinapasweldo natin, sila mag-violate ng traffic. Kaya ako rin, meron akong may emergency rin ako. May meeting ako with the board of directors. Mahuhuli ko eh. Doon na rin ako dadaan. Tapos uhuliin ako. Double standard. You're supposed to implement the law. You're supposed to uphold. Ay, nako. Nga, taong bayan eh. Nag-create tayo ng PNP, problema natin PNP. Hindi lahat. Lagay natin sa tamang hulog. No. Lagay sa tamang hulog. Ang standard, kung meron kayong ginawang kasalanan, gobyerno, nagdakaw kayo, you own up to it. Tarantado kayo, nagnakaw kayo eh. Pending investigation, pending evidence, etc. etc. Pagka nakitang totoo na nagnakaw kayo, o de, harapin nyo. Yung parusa, kung merong malagay na death penalty, harapin nyo. Kung walang death penalty, presyon, reclusion perpetua for life imprisonment, harapin nyo. Hindi yung kayo na yung nagnakaw, kayo nag-violate ng batas natin, tapos kayo pa yung pero, mga kababayan, yung everyone is guaranteed by the Constitution na siya, yung presumed innocent until proven guilty in a court of law. So kung tayo, umikot ang gulong, People's Court. Yun yung magde-decide, People's Court. Magkaroon ng korte for speedy trial, 1 week lang, tapusin na yan kaagad. Salin lang naman yun, laban sa actual assets.